Let's go ahead and start our countdown with the latest in Manila North Cemetery. Mobile journalist Francis Orsio is live from the cemetery to give us some updates. Francis, kamusta naman dyan? Ilang tao na ang bumibisita? Madami na ba? Yes, Angela, lalo pang dumadagsa mga bibisita sa puntod dito sa Manila North Cemetery. And as of 10 in the morning, mahigit 100,000 katao na yung pumupunta nga rito para bisitahin yung puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At naasahan natin hanggang sa mamayang hapon, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa sementeryo. Angelo. Yes, Francis, no, kasi yesterday parang nag-extend ang Manila North Cemetery dahil to accommodate daw na yung additional na dami ng tao na pupunta. Today ba, do you foresee any extension? Saka bawal pa rin ba daw mag-overnight? Yes, sa pakikipag-usap natin sa mga otoridad ay hanggang 7 p.m. yung inaasahang pagbubukas nitong Manila North Cemetery. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakuha balita kung hahayaan ba nila mag-overnight yung ibang pupunta ng late na. Pero ayun nga, 7 p.m. yung kanilang sinabi na yung hanggang yung oras lang na yun yung pagbubukas ng sementeryo na ito. Oh, napakalaki nga niyang Manila North Cemetery. Kahapon tinatanong ko si Mary Mon about the puntod finder. May mga nakagamit ba tayong mga kababayan dyan sa Manila North Cemetery nung kanilang puntod finder? Yes, para dun sa puntod finder kasi may mga ilan kasi na yung iba, lalo na yung mga malapit lang dito sa entrance ng Manila North Cemetery ay hindi na hirap sa paghanap ng mga puntod. Pero may mga ilan nga na gumagamit nun at pinapakinabangan din yung benepisyo niya kasi makakatulong ito para doon nga sa hirap makahanap ng kanilang puntod. Sa laki din ito nga sementeryo na may tuturing natin one of the largest cemeteries here in the Metropolitan, Angela. Isa nga din sa natuwa ako sa ginawa ng Manila, yung pamunuan ng Manila North Cemetery, yung kanilang pag-asikaso sa mga kabataan and to make sure na hindi sila mawawala at kung mawawala meron silang sistema. Ngayon ba may mga naitalabang mga pagkakataon na gano'n insidente na may nawalang bata at natulungan nga ng pamunuan ng Manila North Cemetery? Kinumusta natin yung Manila Social Welfare Development Desk kung saan ito nga yung pagre-register ng mga bata or menor de edad para masiguro nga hindi, kung sakaling mawala sila ay agad mahanap. At sa ngayon, wala pa naman daw na itatala ng mga nawawala dito sa loob ng Manila North Cemetery. At meron na silang mahigit 500 plus na nakaregistered na mga kabataan doon sa kanilang help desk, Angela. Oy, Francis, ano ba karamihan nakikita mo na confiscate ng mga gamit? Kasi medyo hindi ata yung mga ibang kababayan natin hindi pa masyadong aware na kung ano yung mga bawal. Yes, Angelo, pinakamarami pa rin dito yung mga cigarettes or sigarilyo tsaka yung mga pabango kasi ito yung ilan sa mga talagang ipinagbabawal na dalhin dito sa loob ng sementeryo. Bukod dyan, meron din yung vape, lighter, mga gambling materials or pangsugal at mga sharp objects o yung matutulis na bagay. At as of 9 in the morning, nasa mahigit 300 na yung nakumpiska ng mga otoridad doon sa may entrance ng Manila North Cemetery. Angela. Oo, this is actually yung second day na ng mga kababayan natin na pumupunta dyan sa Manila North Cemetery. Kamusta naman yung pagpapanatili na maayos yung lugar, malinis, yung mga basurahan? Tell us more about it, Francis. Yes. Angela, dito pa lang sa bukana or sa entrance ng Manila North Cemetery, marami ka na makikita mga CR or restrooms na pwedeng puntahan din ng mga bumibisita nga dito at marami din mga itin na yung mga basurahan para nga masigurong hindi rin nakakalat yung mga dinadala at ang payo din doon sa mga pumupunta rito yung mga dinadala nila mga gamit ay siguruhin iuwi ni rin nila paglabas dito sa sementeryo. Sa ngayon, pagdating naman sa seguridad, mahigit 200 yung mga kapulisan o otoridad na ipinakalat dito sa sementeryo pero sinasabi ng mga pulis or ng Philippine National Police ay inaasahang madadagdagan pa yan hanggang hapon sa pagdagsanga ng mga bibisita dito sa sementeryo. Angela. Oo, lastly, Francis, linawin lang natin any untoward incidents ba na naitatala dyan? May mga nahimatay ba? Kasi I know yesterday sa balita din ng ating Mojo dyan, sabi niya may mga help desk, tapos may mga clinic, diba? Tell us more about it, Francis. Yes, tama ka, Angela. Merong mga help desk dito and other medical posts na pwedeng puntahan kung sakaling ang may mga ilang bibisita na
makaranas ng pagkahilo. At kanina nga may mga nakita tayo na mataan na ilan sa isinakay sa wheelchair at meron ding isang ambulansya na may sinundo sa loob kasi nagkaroon ng emergency. Pero sa ngayon wala pa kasi tayong opisyal na datos at ibinibigay din ng mga otoridad kung ilan na ba yung mga naitala nilang mga nakaranas nga ng ganitong insidente na nangailangan ng emergency, Angela. Yeah, Francis, on a side note, may balita ka ba kung may mga dumadalaw na sa mga notable personalities na nakakalibing dyan? Like, for example, FPJ. Yes, Angelo, yung ilan sa mga pinuntahan nating puntod ng mga kilalang personalidad, halimbawa ng ang dating Pangulong Ramon Magsaysay, dating Pangulong Sergio Osmeña, dating Senador na si Claro M. Recto at former Manila Mayor Arsenio Lacson, may mga ilan na bumibisita doon at nagdadala din ng mga bulaklak. Kahit hindi nila mga kaanak, may mga nilagay na rin na bulaklak ang Manila City Government para doon sa mga puntod na iyon at yung isang nakabukas na puntod kay former President Ramon Magsaysay, makikita natin na may mga ilang bumibisita doon na nagpapapicture, nagsiselfie. Nako, si Francis na wala. Wala yung signal. Oo, mahina siguro ang signal ni Francis kasi alam mo naman pag sabay-sabay gumagamit sa area na saturate yung signal. Anyway, he pretty much covered everything. Covered everything. Ayon si know. Francis. Oo. Sige Francis, in closing. Yes, Angelo, yun nga yung paalala natin sa mga pupunta at bibisita dito hanggang mamayang hapon ay alalahanin natin yung mga bawal na dalhin, yung gaya sinabi natin kanina, mga papango, sigarilyo, vape, mga lighters at ilan pa sa mga matutulis na bagay dahil maaaring makaapekto lang ito at makapagpabagal sa inyo sa pagpasok dito. At syempre magdala rin ng tubig, ng mga payong na pananggalang sa init dahil sa ngayon, kung mapapansin natin sa weather, medyo tirik ang araw kaya magdala rin po tayo ng sapat na inumin para hindi po tayo ma-dehydrate. Yun lamang ating paalala, Angelo. Alright, thank you for that report, mobile journalist Francis Orsio.